So, ito, una kong impression dito sa Aerox natin ay medyo mataas siya. May 5'8", kaya naman. Pabuli natin si Diner! Layo pa, dinig ko na eh. Layo. Grabe yung tunog nun sa tunnel! So guys, good morning. So ngayon, medyo maulan sa labas, pero tutuloy pa rin tayo. Itatry natin ang Aerox version 2 ni Dieter. So ayun, bibigay tayo ng mga small review sa kanya, tapos gawa tayo ng small comparison lang between ADV 160, PCX 160 at Aerox 160. Tara, simulan na natin! So guys, what we have here is the new Aerox 2024. We have the color blue one. Ito isa sa mga latest na Aerox ngayon 2024. Meron din tayong kulay na white tsaka gray. Ito pong Aerox, ang may-ari nito ay si Mr. Dieter. Yan, si Mr. Dieter. Mamaya interviewin natin siya kung ano yung experience niya sa Aerox. Kasi galing siya sa Honda Click. So marami pong may gusto nito dahil sa sikat na vlogger na si Motodek, na idol din natin yung syempre si Trupa. Marami na napatunayan ng Aerox sa mga kalsada katulad ng mga cornerings, tapos sa high speed, at syempre for endurance din. Pero ngayon naman pag-usapan natin kung ano yung maliit na specs na pwede nating ipag-discuss dito kay Mio Aerox. Kasi first time ko lang din gagamit ng version 2. Yung version 1 na upuan ko na siya before, pero isang beses ko lang din nagamit. Pero itong version 2, tignan natin kung ano yung mga nabago sa kanya at saka ano yung mga meron siya. For Aerox, we have a 155cc displacement with a maximum power of 15.1 horsepower. We have also a 4 valves and 4-stroke. Gamit po siya ng single overhead cam. We have a maximum power of 8,000 RPM and a maximum torque na aabot sa 65,000 RPM. Kaiba po sa panel niya na kumpara sa version 1. Actually, dati po dito may pinipindot. Nandito po yung mga buttons para galawin po yung sa loob ng panel. Pero ngayon po ay may switch na tayo rito sa likod. Ito na po yung pinipindot nyo para mabago siya. Ayan o. So, pinipindot na po siya dito. Medyo okay din, medyo convenient kasi pag gusto mo tignan, andun yung kamay mo sa throttle. Hindi mo na kailangan ilipat dito sa gitna. Some modification po na ginawa rito si Dieter. May binago po siya sa kanyang suspension. Ayan, naka RCB po siya, Racing Boy. And then sa pipe niya po naka JVT siya. Anong JVT total? Version 3. JVT version 3. So mamaya gagawa ulit tayo ng sound check niya para if interested kayo, marinig nyo kung ano yung sounds niya. Magkano to? 5.8? So 5.8 po yung price nitong JVT na to. Naka fully set na po siya. Naka-remap ba? Hindi. So hindi po naka-remap yung motor ni Dieter. Tapos pag-usapan naman po natin yung gulong niya. Patay ko lang yung ilaw kasi baka ma-discarga yung battery. So sa gulong po niya, gumagamit po tayo ng IRC. So yung IRC po ay yung Inoue Rubber Company. Ito sa Japanese brand ng tires. So ito rin po yung ginagamit natin sa ating PCX na naka-IRC din. Kasi nga Japanese din po ang Honda and Japanese din ang Yamaha. So sa gulong po ay gumagamit tayo ng sa harap ng 110 by 80 by 14. Samantalang sa likod ay gumagamit tayo ng 140 by 70 by 11. Actually sa Aerox po may pinakamalaki na gulong sa likod na umabot ng 140. Kung kay PCX po at saka kay ADV 160 ay nasa 130. Check naman natin yung sa compartment ng ating Aerox. So ito po. So ayan po, may mga gamit lang po pero kasya daw po ang isang full face ng Rook ni Dieter dito. Pero po yung mga katulad ng helmet ko na SEC na medyo malaki yung shell ay hindi na po kakasya dito. So kamusta naman pag may OVR? Comfortable naman ba? Sabi niya sa akin noong una, siyempre galing kami sa Honda Click, di ba? So parang ang problema niya dito noong una is, siyempre mas manipis siya ng konti eh. Kumbaga nandito na yung pot niya noong una. Pero habang tumatagal, nung alam niya na yung tamang upo, hindi na daw masakit sa foot talaga. Sa una lang mag-a-adjust ka. Kasi since parang yun niya, masyado siyang dikit dito. Okay. So pag may OBR po kayo, medyo tumatama daw po dito sa una, pero masasanay din naman daw po over time. Kasi galing pong Honda Click yung naging pasahero ni Dieter. Yung kanyang OBR. Tapos sa stock to? Hindi. Nilagay ko lang kasi pag namamalengke, Okay. kailangan ko ng sabitan. So ito po pala ay kinabit lang ni Dieter dito para may sabitan kayo pag mamamalengke kayo. Ayan, may hook kayo rito. I-check po natin itong compartment niya sa harap. Medyo, Ayun, medyo matigas nga lang pag pinindot. Pero, ayan, actually, kasya ba phone dito? Tignan nga natin. Kunyari ilalagay ko lang yung phone. Ay, hindi kasya ang phone dito. Ayan, kasya. Ayan, so kumasya naman yung cellphone natin na S23.
Punta naman po tayo sa tank capacity ng Aerox. Sa tank capacity po ng Aerox may 15.1 liters. Ang capacity nito. Tapos actually guys, medyo para sa akin po, medyo bitin po talaga para sa akin yun. Galing ako sa 8 liters. Na-try ko na rin po yung 4 liters dati. Pero may nabibilan po tayo sa aftermarket na maabot ng 11 liters at 14 liters para sa Aerox. Pero expect nyo po, syempre, medyo mag-iiba rin yung performance nun pag nagdagdag kayo ng ganon. Syempre, medyo mas bibigat din yung motor ninyo. Tapos po sa footboard naman po natin ay may single footboard lang tayo na wala siyang dual na parang pwede nyo i-stretch yung paa nyo. Tapos ito naman po yung footrest ng inyong OBR. Okay naman siya, pero medyo manipis nga lang siya na sana medyo nilaparan nila sa version 2. Sa version 1 mas ano to no, mas mahaba. Ayun din eh. Ito yung pag bumabanking sila, Oo. sayad talaga to. Ayun nga eh. So sa version 1 guys, if mapapansin nyo, ito yung lagi ko napapansin, medyo mas mahaba yung pagkakauka rito sa center stand nyo. Pero ngayon, medyo pasok na siya sa loob. Hindi katulad nung pag-iba, ginagamit pag bumabangkit, naaalangan kasi nga masyadong mahaba, masyadong malapit para sa lapag. So ito guys, magpapalit kami ni Dieter ng motor. Ako gagamitin ko yung Aerox niya, tapos gagamitin niya si PCX para matest drive din natin tong Aerox. Tsaka mabigyan natin yung final verdict after this. Taas. Ayan na, start na natin. Ayan na. Ay, gago, pindot ko. Sorry. Ang taas. Ang taas nga nito, ang taas, nakatingin kaya daw. Pero magaan ha. No, dali lang din yung singit. Mataas siya pero magaan. Pero guys, tignan nyo, naka-tiptoe ako. Sorry, yung sapatos ko pang kusina kasi basa eh. Kasi pa mga waterproof eh. So, ito, una kong impression dito sa Aerox natin ay medyo mataas siya, may kataasan siya. Pero 5'8" kaya naman. Ito nga sinasabi ni Dieter na tiis pogi eh. Kaya pinipili ni Dieter yung Aerox over ADB tsaka PCX. Oh, ang ganda ng tunog guys oh. Grabe yung tunog nun. Naninibago ko. Ang taas. Grabe. Grabe tunog nun. Oops, sa brake. Ang kapit din ng brake nito. Try natin yung busina ni Dieter. Ayan yung busina niya. Ayan po si paring Dieter. Siya po yung nakasabay natin sa South Loop na naka Honda Click. Layo pa, dinig ko na eh. Layo pa. Lakas oh. Sheesh. Tinanong ko si Dieter, bakit ayaw niya lagyan ng box? Masisira daw kasi itsura eh. Halos lahat nga na nakakasabay ko na Aerox, walang box eh. Throttle response okay naman po. Over some time lang guys no, pag ganitong posture talaga feel ko, kasi pag nanggaling ka sa komportable na motor, makikita mo agad yung difference eh. And para sa akin medyo, siguro, kunyari nag-Ilocos Norte tayo, medyo mangangalay tayo. Tapos po kung medyo mas matangkad pa kayo sa 5'8", yung tuhod, ayan, no, yung tuhod nyo, may chance na tumama dito. Ayan, no, nabubuksan ko na yung compartment sa harap dahil tumatama yung tuhod ko. Tapos sa paan natin, medyo nabibitin ako sa space kasi nga single lang yung pang footboard niya. Single position lang pang footboard. Pero sa singitan, walang problema sa singitan to. Lalaban ko to sa EDS. Sa gulong niya guys, makapit naman kahit madulas. Pero syempre, alalay pa rin kayo. So we're back. So guys, nasa harap natin si Dieter, tapos interviewin lang natin siya kung ano yung motor na para sa kanya. So guys, nasa tapat natin si Dieter, yung may-ari ng Aerox 155 version 2. Tatanungin lang natin siya, bakit sa dinami ng motor, Aerox yung napili niya? So, kaya Aerox yung napili ko is because una sa lahat, alam naman natin si Motodec. And siya yung isa sa mga naging inspiration ko before. Pero syempre, kaya pa lang ng budget ko nung una is Honda Click. So, nung nagkaroon ako ng chance na magkaroon ulit ng panibagong motor, so, pinili ko na talaga yung Aerox. Kahit nakapag-try ako ng mga ibang motor, pinili ko sa Aerox kasi andun yung speed niya, yung looks ba na para ka naka-mini big bike na ayun yung pumukaw din sa akin. And then, syempre, yung
Kasi community ng Aerox before, nakikita ko na sa Facebook, sobrang into ako sa mga ginagawa niya ng aftermarket na palit, yung mga palit ng mags, palit na gano'n. So kaya Aerox talaga yung napili. So ano lang ang ayaw mo kay Aerox? Una-una sa lahat na ayaw ko yung side stand. Yung side yun nga, stand? Yes. Nasanay ako sa Honda Click. And kung titignan nyo, kapag binaba ko siya, kapag sinide stand ko siya, lalo na kunyari, ito kasi flat pa eh. Kumbaga makapit pa yung surface nito. Pero kapag nasa buhangin, naranasan ko na pagka side stand ko, gumanon siya agad. Ayun, sobrang dali niya matulak. So ayun yung isa sa mga pinaka-ayoko dito sa Aerox. And kasunod yung charger. Kasi hindi naman lahat tayo meron ng pina-plug eh. charger. Yes. So di ba normally yung charger, yung USB na wire mo, salpak na lang agad yun. Ito kasi naka 12 volt socket. So bumili pa ako noon. So habang nag-ride ako before, mga 2 days, 3 days ako na bumabiyahe, wala akong charger kasi kailangan ko pa nung butil. And yun, siguro yung stock na shocks talaga, masakit talaga sa likod yung stock na shocks na Aerox. And ito, kung hindi pa ako nagpalit ng linear na shock, kasi nagpalit na ako ng spring dito eh. Tsaka bago ako ng langis. So from there, naging okay din siya. Pero dati sobrang tumutukod siya hanggang sa dulo. Eh, ito hanggang dito, tumutukod siya hanggang dyan talaga. Which is ngayon, kung yung laro niya hanggang dito. So marami ka talagang in-upgrade din sa Aerox. Oo. Pero tiniis mo na lang lahat yun kasi Peace gusto mo Pogi. talaga yung Aerox. Yes, Peace Tsaka Pogi. dahil kay Motodeck, Motodeck idol yun, si Trupa. si Trupa. So, kung sa tatlong motor na to na meron tayong Aerox 155 sa harap, may ADV 160, tapos may PCX 160. Kasi para sa niya, lahat yan na-try niyan eh. So, alin ang pinakagusto mo? Hindi dahil motor mo sa Aerox ha. Kung baga, ano lang ha. Personality-wise kasi talaga, hindi ko nakikita mag-drive ako ng PCX. Never ko siya nakita sa personality ko. Ang una, pangarap ko talaga is yung ADV din. Pero, nung nakapag-try din ako ng Aerox, is parang mas nabigay niya sa akin yung adrenaline. Alam mo yung parang pagsakay mo ng motor, alam mo para sa'yo. Ganun yung pakiramdam. And yun nga, talagang isa sa mga pinakaunang pangarap kong motor talaga to is yung Aerox. So, nung dumating yun, medyo parang nag-hesitate ako, ADV na lang siguro. Pero nung nakita ko talaga, and yung kulay blue pa nga, kasi pati yung sasakyan namin sa blue eh. So parang hindi yung nag-ganun sa akin. Tapos dahil kulay blue rin yung motor ni Trupa. Yes, isa pa yun, si Motodeck pa. So, kaya talagang Aerox din yung napili ko. So yun lang, salamat Dieter sa mga Thank you, info na nakuha natin at pagpapahiram ng Aerox 155 mo. So guys, bibigyan na natin ng final verdict yung tatlong motor na nasa tapat natin, na si PCX 160, ADV 160 at saka si Aerox. Kasi kailangan ko muna matry si Aerox bago ko sabihin yung decision ko about sa tatlong motor. When it terms to comfort, pipiliin ko po talaga si PCX 160. When it terms naman po sa high speed cruising, actually mamimili ka rin sa dalawang motor. Pero overall, lahat po sila sa akin, para sa akin, okay, kasi may kanya-kanya silang binibigay na performance. Depende po kasi sa rider ng user. Pero ako po as Sir MJL, okay na po kay PCX 160. I-upgrade ko man po siya sa Aerox, hindi ko po siya masasabi kasi ako po yung mahilig mag long ride. At sobrang gusto ko po nung naka-dual footboard. At ayoko po nung masyad aggressive na handlebar. So okay na po sa akin yung medyo pa-curve siya, na medyo malapit sa akin. Tsaka hindi po kasi ako gano'n nakakagalaw kanina. Like tumatama na yung tuhod ko dito sa Aerox. Unlike kay ADV 160 tsaka kay PCX na meron tayong space. Yun po yung masasabi ko sa difference nilang tatlo. Sana nakatulong kahit papaano po itong ginawa natin na video. Sana po nakatulong sa inyo itong video na ginawa namin ni Dieter. At shoutout, salamat Dieter sa pagpapahiram ng motor. Thank you. So, kita-kita lang sa susunod na vlog guys.